susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Magkaroon ng buo at masayang isang pamilya ay isang pagpupala. Puro tawanan at kwentuhan. Sa kabila nito, may pagmamahalan. Anak, halika na dito. Kakain na. Malilate ka sa school mo. Nak, kain na tayo, nak. Babiyahe pa kasi ako. Nak, kain na tayo. Naku, ang batang yan. Ang bagal kumilos. Kanina patawag ng tawag ako. Kaya mo na, bata yan eh. Ay naku, ikaw naman kasi pinagpasanay mong anak mo. Kaya yan, namimiyakasa. Hindi, siyempre, nagmana sa akin sa kabaitan. Tara, nak, kain na po. Opo, ma. Pababa na po. Tapos na po ako, ma. Ay naku, anak. Kanina ka pa. Tinatawag. Ang bagal-bagal mong kumilos. Tama na yan, sige, kain na tayo. So, una ka na. Oh, may bisita pa dumating. Mapaalis na po ako. Siyempre ba ako? Ay naku, anak. Magmamadali ka na naman. Tingnan mo yung pagkain mo. Di mo pa nga nauubos yan. Kasi mo muna, nak, para may Busog nakasita. na po ako eh. Bibigyan mo ba ako? Salamat po tayo. Sige ka, mamaya yung gugutumin ka sa school mo. Bag mo, bag. Paalam po. Dito na po ako. Sige anak, ingat. Ingat na ka. Apo. Sige, ayos na ako. Mamasada na ako. Anong oras na kasi? Tayong kita ko eh. Sige, wait lang muna. Yung Ano, susi mo. susi ko. Ano mo susi? Wait lang. Masada na ako. Ito yung susi mo. Yung tubig mo. Ha? Meron doon sa tayo sige. Ikaw na ba? Eh, alis na ako ah. Sige, Jim. Mag-ingat ka ha. Ang pag-drive mo, dahan-dahan lang. Okay, I love you. Dahil more. Ang pag-ano mo po. Baka may nakalimutan ka pa dyan. Sana, dito na yung susi. Sige. Haligi ng tahanan, madiskarte at matipuno at iniisip ang aming kinabukasan. Sa araw-araw ng kanyang pamamasada, umaabot man ng gabi, di alintana ang pagod, basta matugunan lang ang pangangailangan ng pamilya. Boss, ano ba yan, boss? Anong oras na, boss, oh? Nagtrabaho pa ako. Kaya mo na. Kaya bago magkalimutan. O sige, bigay na. Ang mare, bunot ka na. Mukhang ako na Mare. naman nanalo dito ah. Para malaki naman ako nanalo sa gabi. Hindi, rasugal na naman kung bili na. Mi, kain na tayo. Ano ba? Di mo nakikita? Kalaro ko lang nga. Nga pare, kakalaro lang lagi, no? Hindi, kakain na kami. Kahit na ako dyan, maghanap kita pagkain. Hindi.
Walang ulam? Walang ulam dito, May. Sa labas, bumili ka dun. Di ba may pera ka? Mamasada ka, di ba? Talo na nga ako dito. Ako paghahanapan mo ng pera. Walang perpektong pamilya. Hindi maiiwasan ang bangayan at sumbatan. Ngunit sa isang iglap, nauwi ito sa hiwalayan at siyang naapektuhan ang kanilang anak. Oh, hindi ka na pala. Ayun, ito yung kita ko sa kamasada. Sige. Ito lang ang kita mo. Hindi ito sapat sa pang-araw-araw. Masama si paramdam ko. Anong pinagmamalaki mo? 1,000 sa isang linggo? Hindi ito sapat. Hindi ito magkakasya. Kaya nga nabaon na tayo sa utang eh. Nababaon sa utang? Baon ka sa utang dahil sa kakasugal mo. Kakasugal? Yung pala talaga nasilip mo yung pagsusugal ko? Oo. Alam mo ba? Kaya nga ako nagsusugal para may panustos pa tayo sa ating mga gastusin sa bahay. Hindi paraan yan. Ganun pala? Pwes, ikaw na ang bahala sa buhay mo. Mama, andito na ako. Bakit si mama? Paano nangyari? Putula si mama. Iniwan na tayo anak ng mama mo. Diyan ka na pala. Ilang oras na? Ano na? Baka nga pala may project Bukas kailangan ko ng pera. Ganun ba? Sige, gagawang paraan ng papa mo. Dapat bukas mabigay mo yun. Sige na, ako bahala dyan. Kaya ka na. O, bakit tulog ka pa? Anong oras na? Pasok pa. Ano? Ba't walang magandang pagkain? Sensya ka na na. Gabi na ako ngayon. Nakasada pa siya ako ngayon. Ano ba to? Ang birang buhay to. O siya, saan na yung pambili ng project ko? Ito na ako. Sabi ko sa'yo, ako bahala. Nakakabili ka ng target mo. Dapat lang. Ito yung tatay, di ba? Responsibilidad mo yun. Pinag yung volume, nabibigyan palaga. Palabas ako. Bakit? Bakit? Ba't tinatawag kasi mayabang ha? Di ba mahirap lang kayo? Di ba mahirap lang kayo? Bakit? Bakit ha? Mayabang ka dito. Mayabang ka sa akin. Ha? Ay, tulungan na lang ito. Salamat mga iyo At pagod na po! Ay! Dito yung masyon ko. Salita na. Ano to? Wala akong pera eh. Ay, naku, bilipitan. Bibing ko sa inyo yan. Salita ko ng Diyos. Basahin niyo po. Ay, nga po pala tayo. Nag-share lang po ako sa inyo. Salita.
Pwede rin. Ito ba yung sinasabi mo kay Diyos na Panginoon? Opo tay, nais ko lamang po magbahagi sa inyo sa salita ng Panginoon. Tay, sabi po dito sa 1 John chapter 2 verse 25, sa oras na tinanggap po si Jesus bilang sariling tagapagligtas kasalanan, meron siyang pangako. Ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Ang pitong mga huling kasalita ni Jesus mula sa krus ng Kalbaryo. At itong pag-aaralan natin ay dalawang wika. Hindi matatawaran ang naging sakripisyo ng ama para sa kanyang anak. Handa niyang gawin ang lahat para lang sa kanyang anak. Kahit pa ito ay buhay ang nakasalalay, hindi nagdalawang isip na isakripisyo ang kanyang buhay at isang pangyayari na hindi inaasahan. Dapat lang. Uy, tatay niyo. Alam mo ba, kaya nga ako nagsusugal para may panustos pa tayo sa ating mga gastusin. Ganun pala? Pues, ikaw na ang para sa buhay mo. Anak? Umuwi ka kasi wala na si Papa. Hindi ko gustong iwan kayo. Alam mo yan. Hindi ko gustong iwan kayo, pero kailangan kong lumayo. Kailangan kong bigyan ka ng magandang kinabukasan. Alam mo yun, di sapat. Opo, Pag wala, Brother Elvin, pasok po kayo. good morning po, Nay. Ay, ma'am, nga pala si Brother Elvin po, kasama ni Brother Jory, na nagturo kay Papa. Ganun ba? Sige, ipapapag. Opo. Thank you po. Ako nga po pala si Brother Elwin ay natasa po na magturo po sa inyo. Wala po ngayon si Brother Jory. Po. Hindi na po tayo magkatagalay. Tayo po ay mag-aaral na po sa salita ng Panginoon. Hindi po, tayo po ay manalangin at sumunod lang po sa ating manalangin. Pray. Gusto ng dakila. Mapanggalingan sa lahat. Maraming salamat po sa oras po ito. Isang pagpapala na ang pundasyon ng isang pamilya ay salita ng Diyos, na lubos na nakaunawa
Simula nung naturuan ng kaligtasan hanggang nadala sa simbahan. Ngayon, sila ay patuloy naglilingkod ng masaya sa kabila ng may pagsubok at problema. Katulad ng sakripisyo ng isang ama na nasa langit, maging ang buhay ay hindi niya pinagkait.